Sa gitna ng madilim at tahimik na kagubatan, nakatayo ang isang lumang bahay na gawa sa bato. Matagal nang nakasira at nakakatakot ang itsura nito. May mga kwento tungkol sa bahay na ito, mga kwento tungkol sa isang pamilya na naglaho ng bigla, at ang mga multo na nananatili pa rin sa loob ng mga pader nito. Isang grupo ng mga kabataan, si Ben, Maya, Leo, at Sarah, ay naglakbay papunta sa kagubatan para sa isang camping trip. Nag-uusap sila ng mga nakakatakot na kwento habang naglalakad sila sa kagubatan, ngunit hindi nila alam na ang tunay na takot ay nasa harap pa nila. Nakarating sila sa lumang bahay at nagpasya na tingnan ito. Nanginginig ang mga kamay ni Ben habang binubuksan niya ang sirang pinto. Ang amoy ng alikabok at pagkabulok ay sumalubong sa kanila, at ang hangin ay parang tumigil. Naglakad sila sa loob, ang bawat hakbang ay parang nagpapalakas ng katahimikan. Sa sala, nakita nila ang isang lumang piano. Nilapitan ni Maya ang piano at sinubukang patugtugin ito. Ngunit sa halip na musika, isang malakas na ungol ang narinig nila. Nagulat sila at mabilis na tumalikod. Sa kanilang likod, nakita nila ang anino ng isang babae. Nakaitim na damit ito, at ang mukha nito ay natatakpan ng mahabang buhok. Nagtakbuhan ang mga kabataan palabas ng bahay. Tumakbo sila sa kagubatan, ang anino ay nasa kanilang likod. Naririnig nila ang mga yabag nito na sumusunod sa kanila. Nakarating sila sa kanilang mga tent at nagtago. Ngunit ang anino ay nakapasok sa tent, at nagsimulang kumain sa kanila isa-isa. Kinaumagahan, natagpuan ng mga tao ang mga tent na walang laman. Ang tanging natitira ay ang mga dugo at ang anino ng isang babae na nakaukit sa lupa. Ang lumang bahay ay nanatiling nakatayo, isang simbolo ng takot at misteryo. At ang mga kwento tungkol sa nawawalang pamilya at ang anino ay patuloy na ikukwento, isang babala sa lahat na hindi na muling lalapit sa lumang bahay sa kagubatan.